Senator Bato de la Rosa, takot na takot ngayon. Ito po ay dahil sa pagkakasangkot ng pangalan niya na inilabas ni former Senator Sani Trillanes na isa na si Bato de la Rosa sa mga suspects ng EJK sa ilalim ng drug war ni former President Rodrigo Duterte. Nandyan, konsensyahin niya ang ating Presidente Bongbong Marcos, humihingi siya ng tulong sa kanyang mga kapwa-senador. Pero bakit ganyan na lang ang takot ni Senator Bato de la Rosa? Guilty ba siya? Kung wala kayong kasalanan, hindi kayo dapat matakot dahil ito na ang hinihintay ng taong bayan. Ang magkaalaman, kayo ba ay may kasalanan o wala? So panoorin po natin itong video na aking ginawa tungkol po sa pagsanib ng ICC at ng Interpol para hulihin si former President Rodrigo Duterte. Panoorin po natin ito. Magandang balita po sa mga naghahanap ng katarungan at very bad news sa mga DDS. Dahil nagkatotoo na po ang sinasabi ni former Senator Sani Trillanes na maraming mga DDS ang hindi naniwala at sinabing nagmamarites lang daw si former Senator Trillanes. Nagpapasikat lang daw dahil tatakbo sa susunod na eleksyon. Pero ito na nga po. Bali-balita po sa lahat ng sulok ng Pilipinas, ICC, Interpol, magtutulungan para mahuli ang mga sangkot sa EJK ni former President Rodrigo Duterte. Sabi po sa mga balita, ayon po sa Philippine News Agency, Philippines obliged to honor Interpol commitments. Sabi naman sa Inquirer, DOJ, we will not bar Interpol arrest of ICC tagged execs. Sa Philstar naman, DOJ, Philippines to respect Interpol's actions in ICC probe. At sa GMA Network, Philippines not in the business of blocking Interpol amid ICC drug probe. Nako, so ano pong ibig sabihin nito? Former President Rodrigo's days are numbered? At nag-iiyakan po ang mga DDS ngayon. Sinasabihan nila si President Bongbong Marcos na wala daw word of honor, na wala daw isang salita. Dahil kung matatandaan po natin, talaga pong ginigit naman ng ating presidente na hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC dahil wala na daw itong jurisdiction sa atin. Although, ang sinasabi naman po kasi ng ICC, ang iniimbestigahan lang nila ay yung time na tayo ay miyembro pa ng ICC. Na para sa akin, sa tingin ko, valid naman. Dahil, bakit biglang i-withdraw ni Duterte ang ating membership sa ICC? Dahil ba sa tingin niya ay iimbestigahan siya ng ICC? O kayo, ano sa tingin niyo? Ano ang magiging rason ni Rodrigo Duterte para kumalas sa ICC? At yun na nga, sinabi rin ng ating presidente na walang jurisdiction ang ICC sa atin at hindi niya papayagan na makipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Sa tingin ko, kung magkaroon man ng pagbabago sa isip ng ating presidente, hindi po natin siya masisisi. Dahil itong mga DDS na to, itong kampo ni former President Rodrigo Duterte, gusto nila na wag papasukin ni President Bongbong ang ICC. At yun naman ang ginagawa ng ating presidente. Talagang todo tanggol si BBM at ayaw niyang makipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Pero ano ang ginagawa ng kampo ni Duterte? Panay bakbak ang ginagawa nila kay Bongbong Marcos. Kung ano-anong kasinungalingan, kung ano-anong issue ang pinaka-latest yung fake na polvoron video. Kung mura-murahin siya ng mga miyembro ng pamilya ni Duterte, ganun-ganun na lamang. Mga akusasyon, mga paglilibak, mga pag-iinsulto, pambabatikos, lahat binato na nila kay President Bongbong Marcos. Yung mga alipores ni former President, walang tigil sa pagbanat kay President Bongbong Marcos. Tapos ngayon, ang gusto niyo, ipagtanggol pa rin kayo ni President Bongbong Marcos. Abay, siniswerte kayo. Kaya sa mas nakararaming Pilipino, mas gusto namin at hindi hiling namin kay President Bongbong Marcos na makipag-ugnayan at makipag-cooperate na tayo sa ICC. Pero hanggang ngayon, talaga pong steadfast si PBBM na hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Nakita niyo na? Kahit na anong pagbabalahura ang ginagawa niyo kay President Bongbong Marcos, naninindigan pa rin siya na hindi papayagan ng Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC. Pero dito po sa usaping Interpol, mukhang
walang magagawa si President Bongbong Marcos dahil miyembro po tayo ng Interpol. At yan yata ang nakalimutan ni former President Rodrigo Duterte. Akala niya hindi na siya hahabulin ng ICC. At kung habulin man siya na yun ang ginagawa ng ICC, ay wala silang magagawa dahil hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa kanila. At ang akala ng kampo ni Duterte, pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, mga kasundaluhan ng Pilipinas ang magsaserve ng warrant. So, safe pa rin sila. Dahil hindi nga papayagan ni President Bongbong Marcos na iserve ng ating mga kasundaluhan yung warrant of arrest. Pero, iba na po ang usapan kapag pumasok ang Interpol. Basahin po natin yung balita sa Philippine News Agency. Justice Secretary Jesus Remulla said the country has no recourse to stop Interpol in case it serves an arrest warrant against former President Rodrigo Duterte and others named in the International Criminal Court's investigation into the drug war deaths during his administration. Interpol, or the International Criminal Police Organization, is an international organization of 196 countries that facilitates worldwide police operation and crime control, founded a century ago and presently based in France. Sabi po ni Remulla, we respect Interpol's actions 99.9% of the time. Sabi pa niya, if a problem arises, the ICC will bring it to Interpol. We are members of Interpol and we do not block any movement of Interpol unless a policy contradicts our international commitments. The future issue at hand now is that if a warrant of arrest is issued, it is Interpol's job to serve it, and we have a duty to Interpol. So, kung lumapit na ang ICC sa Interpol, mukhang wala na pong magagawa si President Bongbong Marcos dahil miyembro po tayo ng Interpol. Dapat naisip yan ni former President Rodrigo Duterte. At nung siya ay nag-withdraw ng membership ng Pilipinas sa ICC, dapat lahat iniisip niya, ano ba ang pwedeng gawing hakbang ng ICC? Nawala sa isip niya yung Interpol, miyembro tayo ng Interpol. Hindi kaya dapat during that time, pati sa Interpol, ay winidraw ni Duterte ang ating membership. Yun ang pagkakamali niya. Masyado siya naging kampante that everything will be alright, na hindi na siya mahahabol ng ICC. Dahil sabi nga ni Justice Secretary Remulla, the future issue at hand now is that if a warrant of arrest is issued, it is Interpol's job to serve it. Kasi nga po, yung ICC, wala naman silang police powers. Hindi po sila pwedeng manghuli. So makikipag-ugnayan sila sa mga bansa na miyembro ng ICC. Hindi na po tayo miyembro ng ICC. At laging sinasabi ni President Bongbong Marcos na wala na silang jurisdiction. Although, kahit na ang Supreme Court natin ay naglabas ng desisyon na dapat tayong makipag-ugnayan sa ICC. Dahil kung iisipin naman po talaga natin ang iimbestigahan lang nila ay yung time na tayo ay miyembro pa. So kahit na umatras sa tayo ng 2019 ba yun, obligado pa rin natin sagutin yung mga naging krimen before that time na tayo ay nag-withdraw. Hindi ba dapat ganun lang? Kasi kapag tayo daw ay nakipag-cooperate sa ICC, lalabas na hindi umiiral ang ating justice system. Ilang beses nang napatunayan that we have a robust justice system. But, dapat panagutin, dapat sagutin, dapat harapin kung ano man yung ikakaso before tayong nag-withdraw sa ICC. Tuloy pa ni Remulla, under the principle of comity, the Philippine government will not obstruct anything as long as it does not violate the country's laws. The principle of comity dictates that we remain friendly and do not block any legal actions they undertake. If they engage in illegal activities, then we will not tolerate that if they violate our laws. Pero ang gagawin lang naman nila ay kapag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC, ipatutupad nila. So ano ang mababiolate sa ating laws?
We are not in the business of blocking Interpol's job, which is to fight international crime. So, dapat pa mag-isisi yan kay President Bongbong Marcos? Pinaninindigan naman po ni President Bongbong Marcos na hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Kaya lang ibang usapin po kasi sa Interpol dahil tayo po ay miyembro pa ng Interpol. So sinasabi nga ni Justice Secretary Remulla that we are not in the business of blocking possible Interpol arrest. Pero bakit kaya hindi haharangin ng DOJ kung sakaling pumasok ang Interpol para arestuhin yung mga suspects ng ICC? Sabi po dito sa balita, the administration of President Ferdinand Marcos Jr. has been consistent in its stand that it won't cooperate with the International Criminal Court in its probe into former President Rodrigo Duterte's drug war. But on Thursday, August 1, Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla said his agency will not block the international police from arresting alleged ICC suspects in the country. So bakit nila hindi iba-block ang pagpasok ng Interpol? Dahil nga tayo po ay miyembro ng Interpol at tayo naman ay mapupulaan kung di natin papayagan ang Interpol na gawin ng kanilang trabaho, miyembro tayo. Sana kung tulad ng ginawa ni Rodrigo Duterte na winidraw ang membership ng Pilipinas sa ICC, dapat yun din ang ginawa niya during the time na i-withdraw tayo sa Interpol. But I think it is too late. Kaya nga kapag sila ay nag-issue ng warrant of arrest, trabaho na ng Interpol para yan ay isilbi sa mga kinauukulan. And we have an obligation to the Interpol. So kung wala na tayong obligasyon sa ICC, sa Interpol po dahil tayo ay miyembro, dapat tayong makipag-ugnayan. Pero ang sinabi din po naman kasi na kapag dumating dito ang Interpol, hindi rin naman sila ang aaresto personally doon sa mga people involved. Gagamitin pa rin po nila ang ating kapulisan. Pero hindi na po tayo pwedeng tumanggi dyan. Dahil again, miyembro po tayo ng Interpol. So sa tingin niyo, may kawala pa ba si former President Rodrigo Duterte at yung mga ibang nasasangkot tulad ni Senator Bato de la Rosa? Dahil kahit na hindi po tayo makipag-cooperate sa ICC, hindi naman po pwedeng pigilan itong ICC prosecutor para mag-conduct ng sarili nilang investigasyon. Basta hindi po sila makakaasa ng assistance from the Philippine government. Pero ang bottom line po niyan, na kay President Bongbong Marcos pa rin po ang magiging desisyon. Dahil the PNP may be ordered to implement the warrant on orders of the President. But again, hindi po ganun kadali yun dahil mapupulaan tayo ng international community kung hindi naman tayo susunod sa batas ng Interpol. So, the end of the road na ba para kay former President Rodrigo Duterte? Kung talaga pong sa tingin ni former President na wala siyang kasalanan, dapat niya po itong harapin. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Kung dating pinagtatawanan lang ng mga DDS itong binabalita ni former Senator Sonny Trillanes na paparating na ang ICC, mukhang consistent pa rin po si Trillanes at totoo ang kanyang sinasabi at hindi lang pure gossip. Ano na kaya ang susunod na hakbang ni former President Rodrigo Duterte? Mag-aalak kibuloy din kaya siya? At doon sa mga DDS na sinisisi ninyo si President Bongbong Marcos at sinasabi nyo wala siyang palabra de honor, wala siyang isang salita, kung tutuusin, kasalanan din ninyo yan. Masyado nyong inubos ang pasensya ni President Bongbong Marcos. So kung tama po ang ating pagkakabasa na kay President Bongbong Marcos pa rin ang huling baraha. Kung naninindigan siya na wala nang pakialam ang ICC sa atin, papaano naman kaya sa Interpol? Pwede kaya siyang hindi makipag-cooperate dito? Miyembro po tayo ng samahang Interpol. Ayan, ano po sa tingin ninyo? Dapat ba talagang matakot at mangamba itong si Senator Bato de la Rosa? Aabangan po natin ang mga susunod na kaganapan. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.